O ready na po ba kayong mainis, maasar, mabwisit? Alam ko po, yun yung magiging feeling nyo mga kababayan eh. Yun po ang magiging pakiramdam nyo dito sa mga senador natin na gaya-gaya po sa Kongreso. Para sila din daw po, masabihan natin, grabe si Robin Padilla, nagtatrabaho ng maayos, umaabot ng 8 oras sa hearing. Grabe si Bato de la Rosa. Puro daw po kasi tayo Kongreso. Pasensya na po. Yun ang nakikita namin na nagtatrabaho ng maayos. Diyan po, minsan, hindi. Magagalit sa akin yung mga nanonood, Binoy, kapag sinabi kong minsan lang. No? Kadalasan, chicha lang ang pinunta dyan sa Senado. Di ho ba, mga kababayan? Umpisahan na po natin para ihanda nyo na ang inyong sarili na mabwisit, mainis, at sumama ang loob dahil ramdam po, no? Ramdam naman natin na itong ginawang hearing na ito, parang ano lang to mga bossing. Para pong press conference ng COGIC. Ayan, sila-sila lang din po mga kababayan. Biruin mo, pag nagsasalita si General Torre, lahat pwede sumingit. Pag sila nagpapaliwanag, hindi pinapayaga sumingit. Ibang klase talaga itong mga senador natin, mga bossing. Game na ha, Rego, Adventure, shout out sa iyo. Banat, Binoy. Doon po sa mga sinasabi na may nagrereklamo sa kanila. Wala po tayong ano dyan. Kailangan nilang sagutin ang sinasabi ng batas. Pero doon po sa mga taong walang kinalaman, nakikiusap po ako sa inyo, malinaw po ang paghihiwalay ng simbahan at ng Estado. Paano kung dyan nagtatago si Kibuloy sa simbahan? Ano gagawin? Alam niyo po mga kababayan, habang pinapanood ko po kanina itong hearing na ito, mga bossing, naisip ko, bakit hindi kaya? Dahil ang inirereklamo nitong mga COGIC, mawawalan daw po, libo-libong pamilya daw po ang mawawalan. Bakit hindi kaya maglagay muna ng pondo? No? Kahit ano lang, kahit pondo lang na i-relocate pansamantala ito. Total naman ramdam na ng PNP, ng ating mga kapulisan. Base po doon sa mga ginagamit nilang kagamitan na nandyan si Kibuloy. Ako po, naniniwala ako, mga kababayan. Kaya nagpa-hearing na itong mga ito dahil ramdam na nila malapit nang makuha si Kibuloy, mga bossing. Tingnan niyo po yung mga pagkakataon, ha? Tingnan niyo po yung mga pagkakasunod-sunod, mga kababayan. Una, yung nag-umpisa na ilan ba to? 40, ilan days na? 13 days, 14 days. Nung nag-umpisa ito, mga kababayan, nung nasabi na wala, magi-stay ang PNP dito, tapos magsisiyasat na bla 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 bla, at nakita na, no? Nakita na merong mga heartbeat dun sa ilalim ng kanilang ground, mga kababayan. Biglang yung mga tao, biglang ano tawag natin dun? Nagpamimol malware. Di ba? Biglang nagpamimol malware. Ngayon po, mga kababayan, nung mga naghuhukay na nga po sila General Torre, ayan na. Siguro may tumawag sa kanila. Uy, malapit na talaga sila. No? Malapit na sa pinto ni Kibuloy. Malapit nang makita. O kaya naman, halika na. Magpatawag na tayo ng hearing. Baka naman distraction yan. Ako isang simpleng mamamayan lang ako. Pero, yung mga tumatakbo sa isip ko, mga kababayan, yung mga pahiring-hiring na ganito, para i-distract si General Torre. Pagpasensyahan nyo na. Alam ko naman mga senador kayo. Sabi nga nung mga DDS, di ba? Hindi pwedeng balat sibuyas kapag nandyan. Wala kayong magagawa. Yun ang tumatakbo sa isip ko Biruin mo ba naman? Dapat si General Torre nakakapagturo. Ganito gawin nyo. Ito yung sinasabi ng informant natin. Ito yung yung sinasabi ng mga makabagong teknolohiya natin. Wala. Nag-distract pa kayo dyan. Anyway, mga kababayan, wala naman tayong mapapala dito no? Pero sige, ituloy na ho natin.
buwisitin na ho natin yung sarili natin, mga kababayan, dito sa mga senador na ito. Na, una, naiisip ko, dinidistract lang nila yung paghahanap kay Kibuloy. Pangalawa, mga kababayan, nagpapasikat sa inyo itong mga ito. No? Biruin mo, 8 oras na ginawa sa Kongreso. 8 oras hanggang 10 oras yung kanilang hearing doon. Eh sila din. Kailangan sila din. Sikat din. Susunod na eleksyon eh. Tatakbo si Tobats. Oh. 'Di ba? Tatakbo si Bungo. Oh. Kailangan sila din mapupuri ng taong bayan. Gagayahin namin kayo. Hanggang gabi din kami maghi-hearing. Oh. Tuloy mo na nga, Binoy. Kanina po, maaaring sasabihin ng karamihan na si Robin Padilla, ex-convict yan. Ano ba? Eh, hindi ko na dapat sabihin yun. Alam na. Alam niyo, sa totoo lang ho, naiyak ako kanina nung pumasok ako. Naiyak, mga kababayan. Mukhang ano na to, mukhang gagamitin na nito yung mga natutunan bilang isang ta-artist po, mga kababayan. Naiyak daw, naiyak. Parang Sharon Cuneta lang ba yung nasa harap mo? Sa katedral ng KJOC. Muslim ako. Pero naging kaugalian ko na po yung pag pumapasok ako ng kahit anong simbahan, nag-aalis po ako ng sapatos. Pero kanina, so gusto mong pag-alisin ng sapatos? Yung mga kasundaluhan natin. Na hindi ko po nakilala na katedral yon, hindi po ako nakapag-alis ng sapatos dahil huli na po nung sinabi sa akin na katedral pala yun. At sa dami po ng tao kanina doon. Binoy, pagpasensyahan mo na ha. Alam namin dapat igalang ka namin bilang isang senador. Pero wala eh. Walang taste yung sinasabi mo. Lilipat kami ngayon dito sa kailangan naming kailangan naming makuha talaga kung ano yung sitwasyon, kung ano yung nangyari, at kung ano ang naging reaksyon nitong tao na to. Dahil itong tao na to, ayan! Eto mga kababayan, etong tao na to, gusto nating malaman kung ano ang naging reaksyon niya pagharap kay General Torre. Mga bossing, natatandaan niyo po si Baste? Mga kababayan, si Baste! No? Doon sa hearing, doon sa interview, mga kababayan. Di ba ano sabi niya? Pag nagkita kami ni General Torre, sasampaling ko yan. Pangarap kong makasampal. Hindi ho ako makamove on doon, mga kababayan. Hindi ho ako makamove on